paano daw natin nasusurvive ang mga pagsubok na paano daw natin nasusurvive yung mga trust issues natin. May nag-message kasi dun, may nag-email sa atin paano natin nasusurvive yung mga pagsubok na dumarating sa atin na kahit anong pagsubok, malalagpasan natin. Mag-umulan nung itong kagabi, wala kang pasok yung mga bata. So, Saturday, well, wala naman talagang pasok kasi Saturday, pero Friday pa lang magbabadya na yung bagyo. Diba? Wednesday pa lang may bagyo. Wednesday lang. Oo nga, Wednesday na may bagyo siya. Paano daw natin nasusurvive ang mga pagsubok na kasi nga, yung kay Sky, di ba, medyo nataranta tayo ng kay Sky. Parang sinahan na. Parang namuuna siya. Siyempre may trust issues ako, di ba? Paano daw natin nasusurvive yung mga trust issues natin? Hindi, kasi di ba, yung kay Sky, di ba, parang yung mga pangyayari, mga sunod-sunod. Oo. Sunod-sunod yung mga kaganapan, tapos yung kay Mama, yun nangyari doon sa bangko, 'di ba? Yun na-experience ko sa bangko. So Sky. Actually, bukod doon. May nag-message kasi doon, may nag-email sa atin parang grabe nga daw kasi yung natin na parang paano natin nasusurvive yung mga pagsubok na dumarating sa atin na kahit mabibigat, ganyan. Bakit nga ba? Paano nga ba? Hindi, kasi unang-una, naman kasi, parang, siguro kung dati-rati pa, siguro medyo mararatel pa tayo, no? Medyo uy, yun na nangyari. Ngayon, Dati kasi merong resistance dati. Kumbaga, mas pumapalag tayo or mas nakikipagmatigasan tayo. Ganun. Ngayon, guys, after no mga nangyari talaga since this year, yun, backtrack pa lang ako, January yung sasabi ko, this year, 2026, no, we learn to accept things as they are. Diba? Sabi nga, sometimes things don't work the way they are supposed to be. Diba? Tapos, things don't go as planned, ganyan. So, natutunan namin na maging mas kinder to ourselves, especially unang-una, di ba? Tapos, pangalawa, mas maging trustful kay God. Trusting. Trusting, yun. Mas maging trusting kay God na everything happens for a reason. Eventually, we'll have to learn that hindi naman lahat pwede mong kontrolin at hindi lahat ay aayon kung paano mo gustong mangyari ang mga bagay-bagay. Kumbaga yun sa spiritual side. Doon naman sa parang kumbaga sa daily normal living namin, we take it day by day. Kumbaga parang kung ano yung dumating, yun ang harapin. Parang gano'n. Tsaka di kami one at a time. Kasi one way or the other, matatapos din naman yan. Siyempre, hindi rin naman madali kasi nag-iisip ka, di ba? Parang kailangan mong harapin, kailangan mong Pero, ngayon, mas kami ngayon, mas grounded kami dun sa mga pangyayari. Hindi na rin kami masyadong nagdedwell sa mga kung ano-ano man. Kumbaga, hindi na namin pinapakomplika. Kung dumating, hindi okay. Hindi namin i-stress yung sarili namin. Nandyan na yan mangyayari ang dapat mangyari. Oo. Kahit anong pigil mo. Kahit anong gawa mo ng paraan, kung talaga yun yung lumalabas na sagot, kasi di ba, you always have to, yun nga, sabi ni Nina, you have to surrender to the things that you cannot control. Di ba? It's God's way of teaching us how to see the bigger picture kasi 'di ba minsan kasi we try to control everything, yun yung problem. Well, yun naman talaga yung main problem. Kahit anong pagsubok malalagpasan natin, diba? Lahat naman tayo, kahit anong pagsubok na dumating malalagpasan natin yan. Kahit anong aspeto
huwag ka lang gagawa ng masama sa kapwa. Mhm. Diba? Huwag ka lang gagawa ng masama sa kapwa. Huwag ka lang manloloko ng tao. Huwag ka lang mang-aagrabyado. No? So, yun. Magandang, ano yan. Magandang topic yan sa susunod. No? Gagawin natin ng podcast yan. Upuan natin. No? Yan yung magandang upuan. No? Why people suffer. Alam, pinanood tayo kagabi. No? Nakakatawa. No? So, anyway, yun lang. At least na ano, kaya after namin mag-breakfast, pabilis lang to kasi maaga pa naman din. After nun, may lakad kami. No, may ikikwento namin sa sasakyan kung ano yung lakad namin. Pero ayan muna, magkikilos muna tayo. May lakad tayo. Ito ka pa na. Morning, everyone. Diba? 2 oras lang ang tulog ko. Edit pa ako no? Pagkatapos ng pagkadating ko, edit ako tapos yun. So, ngayon, ang agang nagising. Ito, at kahit pa paano natulog to, maaga mga 11:30. Oo. Mga ganon. Sabi niya, antayin daw niya ako. Antayin Yeah. sa bahay, pero di ko sabi antayin ng gising. Grabe talaga siya. Okay. So, maaga kami kasi kahiwalay kami ng ganap ngayon ni Ninya. PTA kasi ako sa school. Pero Parehas niya namang ganap. parehas kong ganap talaga to supposedly. Ewan ko ba naman kung anong meron. Hindi ko naman din alam kasi kung bakit anong meron sa second Saturday. Bakit lahat ng ganap nagfo-fall ng second Saturday. Ang dami-daming Saturday sa isang buwan. So, eto, nag-fall ngayon sa second Saturday. Yung second Saturday ko is nakalaan talaga yan for formation. Ayun. So, mamaya, pupunta tayo doon sa, papakilala ko kayo doon sa community ko na pinupuntahan every second Saturday ng buwan. Ayan. So, dito lang yan malapit sa amin. Tapos, supposedly, may ganap din ngayon sa parish. Oo, dapat nandun ako. Oo, sa lahat 'yon parang parang may representative. Hindi naman nga doable dahil alas 7 ng umaga ang misa. So, kahit walang tulog, okay lang kasi excited naman ako kasi once a month lang naman kasi talaga to. Tapos, yun nga, yung dun sa school naman ni Sky, PTA ako. So, required ako pumunta doon pero dahil buti na lang meron akong asawa. So, siya ang substitute representative. Hindi kasi pwedeng although nag-uusap-usap sila mag-a-adjust sa akin kaya nahiyang-hiya ako kasi pwede naman kasing hindi naman sila mag-adjust, i-move down ng ibang kasi part ka, hindi naman yan. oo, hindi pero I mean syempre nakakaya baka kasi may ganap yung iba doon na Kaya mamaya pag-uusapan kung ano yung makakompromise. oo, tapos dahil birthday ko noong June, ang unang nila, paatras. Kasi daw, pag June wala naman daw pasok. So, yung unang magpapakain, yung mga month of June, birthday ko noon, diba? Kung pwede nga lang talagang hatiin yung katawan ko, ginawa ko no? Kasi para yung part ko. So, idadaan lang ako ni Ninya doon, tapos siya didiretso na sa school ni Sky. Ang lang ngayon kasi sobrang maulan. Yung ulan dito ngayon kakaiba dahil kagabi pa to diretso. May tigil-tigil pero maya-maya. Pero hindi napapatid. Hindi napapatid. Magdamag siyang ganito. Parang on off. So anyway, ayan guys, update namin kayo in a bit. Chief shepherd of the flock, like thy blessed ones above, happy in thy precious love. And may he who was an outstanding preacher of your truth be a developed intercessor of our behalf. Through our Meanwhile, Marami pa tayong ayusin with the treasurer's report kasi importante doon yung GIS natin kasi wala pa tayong
previous officers kayo nandun sa signatory ng GIS natin. Magkakausap lagi para dito sa SEC registration natin kasi medyo nagiging challenging siya sa atin for now. Due to yung mga, hindi na, yung last year pa, so may mga issues tayo around it. Okay. Smile. 1, 2, 3. Kasama si sister. Guys, kainan na tayo. Dito yung mga food. After ng mass, meron tayong kain. Ganito yung community naman. Community nila dito. So, yeah. Grabe yung lakas ng ulan, guys. Maulan. Sobrang maulan. So, ngayon, after naman ng kain, meron silang parang formation dito, parang discussions, ganyan. So, papakita ko sa inyo. So, parang may mga PowerPoint presentation, case study, gano'n. It is God's work in which His people participate. So parang kung tatanungin mo kung ano mas importante person. 2 hours later. Doon naman tayo sa sa school ni Sky. Umuulan, malilate ata si Ninya. Pupunta tayo ngayon ng Matter, doon na tayo magaan. Yun yung susunod natin destination. Ang lakas na ng ulan, bumabaha na dito sa area. So kailangan ko nang pumunta ngayon doon, magkikita doon ni Ninya. Para sabay na kami uuwi after. So, ayun. Hintayin ko lang yung grab ko. Happy birthday to you. Yung birthday mo. Tapos na Akala ko ay makakalusot kasi August. So, dapat August birthday. Then sabi niya June kasi wala pa. Ang daming pagkain, guys. So, after ng meeting yan, may kainan. Ito yung dala namin, isang bilaon na pancit canton. Ang sarap. Tapos may spaghetti, chicken. Ay, chicken rice to. Ito chicken si sister yata. So, Nagluto ilan lang nito. ang kumatin? Konti lang kami. 1, 2, 3, 4, 5, Tapos si teacher, 9. Sure. beef. Tapos, kasama ba ito? Pichi-pichi. Tapos may nag-bake na mami yung sarap. Ayan yung cake nila. Kayo nga dalawa. Oo nga eh. Happy birthday! Pares pa kayong J, o, diba? Mami Jeng. Happy birthday to Janelle, and you are welcome to visit Mata Carmeli School, and welcome to our school. Ito yung directress namin na very cool. Tara dali natin dun sa office. Kuya, pakikwa ng... Ay, hindi ko alam. Lakas ng ulan talaga. Tahimik ang school. Hatid natin yung gamit doon sa office. Ayan na. Buti na lang nakauwi tayo, guys. Bago bumuhos yung ulan. Pero hanggang ngayon, ang dilim pa rin. Alam nyo, sabi ni Jeff, baha na daw dun sa may Fairview kanina. Sabi ko, uwi na tayo. Hindi na kami masyado nakapag-chikahan doon. Kasi nga, isip namin, hirap. Kasi baka biglang bumuhos yung ulan, lumala yung traffic, maantala kami ng husto sa daan. So anyway, guys, Shopee, delivery. Nakakatuwa kasi alam nyo, nag-order ako ng mga yeast sa sa official Saf Instant na anong tawag dito? Store sa Shopee. Tapos meron siyang free na apron. So, ito yung mga in-order ko na yeast. So, bakit tayo umorder ng yeast? Dahil gusto natin gumawa ng tinapay. At sana, kailangan ba ng yeast nun? At sana magpagawa yung tinapay sa atin. Kasi pag hindi siya nagpagawa sa atin, hindi masarap ang kalalabasan. Ganun lang yun. At magkasundo kami ng tinapay. So, dalawang version ng yeast yung in-order ko. Kasi, well, according kay GPT, no, nagdo-double check kasi ako ng mga recipes kay GPT. Tapos, nangihingi din ako ng insights sa kanya. So, ang madalas na ginagamit is, ito yung red talaga. Kasi, ito yung classic or the original. Pero, kung kayo ay gagawa ng mga bread na
high in sugar, kumbaga mas natotolerate ng gold na version nung yeast, yung high content sugar. So, mas maganda daw yung pagkaka-form nung tinapay. Maganda yung kalalabasan, mas fluffy siya. And mas moist. Tapos, kahit the following day, hindi siya titigas agad-agad. So, ayan na nga. Hala! Red rainfall na. Hala, nasa red rainfall na yung ulan natin dito sa Metro Manila. Mag-juicer tayo ng carrots. I also have broccoli. Yan, i-juicer natin yan. Tapos, apples. And then, lalagyan natin ng oranges. So, bibigyan natin yan si Mama Toyang at saka si Sky. Let's go! Ayan na. So, itong apple, guys, hindi ko na siya babalatan. Although, yung carrots, ayan, pinil ko siya. Tsaka tinanggalan ko siya ng mga inuka-ukaan ko siya kasi meron siyang mga areas na nabasa tsaka hindi na maganda yung quality kaya inuka-ukaan ko. Ito, hindi ko na siya babalatan since yung ating juicer naman ay nagsaseparate siya ng mga sapal, ganyan, at saka syempre yung mga mapipiga. So, okay na din naman. Ang tatanggalin ko lang dito is yung buto. Teka, baliktad. Ayan. Okay, so, unahin natin ang carrots. Salit-salitan ako pag naglalagay ng mga fruits para hindi ko na kailangan siyang haluin or i-shake ng paulit-ulit. Ina-alternate ko na lang yung paglalagay. So, ayan. First is carrots. Ito-press natin. Okay, tignan nyo guys. So, yung ating isang buong carrots. Ano lang siya? 100 ml. No? Can I try? Nasa 100 ml lang siya. Mamaya, carrots pa lang yan. Lagay tayo ng... Ay, tumalon. Tapos, celery. Oh, madami celery. Sarap kaya niya. Wow. Patso ka na naman yan. Pagkain na naman yung inaatupag mo. Pero tama yan kasi magano siya. Training. At least. Mainit. Ibang... I don't care. Gawa ni Sky yan. Ayoko na. Ayoko Matagal. na. Yeah. Matagal ang reaction. Matagal ang feedback. Kasi kulang sa Salt. kulang sa salt. Tapos, there's something missing. Baka kulang sa cheese. Nakapin yung topping, medyo bland yung lasa. Pero, mareremedyohan pa naman ito. Salt na. Salt lang. Huwakan. Kunin mo dun yung Meron ako i-share sa inyo guys. Si Claudine ang makulit. Wait lang. So, meron ako i-share sa inyo guys. Dahil tayo ay palaging nasa kusina at naghuhugas, malamang katulad ko kayo na naiirita palagi pag naglilinis ng mga sink strainer. Kasi sumusuot dyan yung mga dumi-dumi. Tapos ang hirap, banlawan. So, meron akong nabili sa Shopee. And ito siya guys. Panglagay siya doon sa strainer para mesh siya. Ayan, filter mesh. Ilalagay nyo lang to dito sa loob, which is ganyan. Para, diba? Masasalo nito yung mga dumi. Tapos, ang gagawin mo, kukunin mo na lang siya ng kukunin tuwing puno na siya, tapos itatapon mo siya. Hindi ka na kailangan magtutututbrush dyan kasi mga maraming nagsuot-suotan doon sa mga butas, tapos magtatatak-tak-tak ka pa. Tapos minsan, di ba, ayaw mong humawa kasi feeling mo madumi, although pwede ka naman maghugas ng kamay after. Pero yon, napakalaking tulong talaga itong strainer kasi kukurutin mo lang siyang ganyan, makukuha mo na yung mga na-strain niya. So, ayan yung ginagamit ko guys. Mura lang din to. 100 pieces nito is parang less than
60 pesos lang. So, 'di ba? Very efficient siya. So, sabi ko naman sa inyo, we live smart, we cook smart, and we clean smart. Alam nyo kung ano lang yung ayaw ko. Pagkatapos mag-juicer, maglinis. Kasi sobrang mabusisi, linisin. Kailangan baklasin lahat to. Para malinis siya. Yan. 'Di ba? Sobrang old school nitong juicer ko, guys. May sarili siyang pantanggal ng blade niya. Kaya pag naiwala mo to, good luck. Hindi ka na makakagamit. Ayan. Kailangan itong baklasin isa-isa. Ito yung pinaka-strainer. 'Di ba? Kitang-kita nyo, oh, yung mga, mga sapal nandyan. Tapos, ito yung kinaganda, guys. Oh. Yan. Talagang nahihiwalay yung niya, yung mga sapal, yung mga laman. Maganda to kung meron kaming garden. Tapos gagawin namin siyang compost. Ang ganda nito. Kasi very, very magiging healthy yung plant. But since wala naman tayong garden at wala naman tayong halaman na, so ipapatukwan na lang yan sa manok. So, ayan guys, kakabalik ko lang galing training. Grabe, nakakantok yung weather ngayon. Umuulan kasi, nakakatamad. May mga homework pa akong tatapusin. Tsaka gagawin. Kasi since suspended the last few days, yung mga iba teachers namin, nagbigay na sila ng asynchronous work. So, tikman natin ang mahiwagang salamin ni Mami. Sarap yan. Oh, di ba? Istrohin mo. Sarap. Oh, di ba? Ayaw ka pa kanina. Dali, ligo na. Ligo na muna. Dali na. Kailangan nang maligo. Kasi basang-basa ka ng pawis. Ba't ang puti ko?